Ay, ilang taon na ang lumipas simula nang huli tayong magkita. Matagal na tayong hindi nagkita, Lojing. Maganda pa rin siya tulad ng dati. Parang noong nasa kolehiyo pa kami. Ang bawat kilos at ngiti niya ay nagpapakilig pa rin sa akin. Xiao, matagal na tayong hindi nagkita. 222. Kumusta ka nitong mga araw na ito? Ayos lang. Oy, hindi ba ito ang lumang kaklase nating si Lojing? Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Hindi ko pa natatagpuan ang tamang trabaho. Ay, paano naman nawala ka pang trabaho? Si Lojing. Isa siyang professional gamer for hire. Dati madalas akong nagpapagawa sa kanya ng points. Tingnan nyo. Lojing. Nagugulat akong gamer for hire ka na pala ngayon. Parang nasayang lang ang 4 na taon sa kolehiyo mo ah. Tama, lahat tayo ay nagtapos at nakahanap na ng trabaho. Ikaw ay umaasa pa rin sa kita mula sa paglalaro ng laro. Nakakahiya ba? Oh, gamer for hire pala. Ayos na rin yan. Kapag may oras ako, magpapagawa rin ako iyong serbisyo mo. Tingnan natin kung gaano kagaling ang kaklase nating si Lojing. Hindi lahat ng tao pagkatapos ng graduation nakakahanap agad ng perpektong trabaho. Si Lojing ay napakagaling. Sa hinaharap, tiyak makakahanap siya ng angkop na trabaho. Xiao, wag mo na siyang ipagtanggol. Ang taong gaya niya, wala namang dapat ipagtanggol na maging kaklase niya. Nakakahiya talaga para sa atin. Kung ayaw naman ako dito ng lahat, aalis na muna ako. Ay, Lojing, saan ka pupunta? Tingnan ko nga. Lojing. Lojing. Nagbibiro lang mga kaklase natin. Bakit bigla ka na lang umalis? Ang bigat mo naman tumanggap ng biro. Bitawan mo ako. Sabi kong bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lojing. Lojing. Gumising ka dali. Siya mismo ang nagsabing bitawan ko siya. Hindi ko kasalanan. Natukoy na ang kondisyon ng host ay tugma na. Matagumpay na nakakabit ang Fortune Tycoon system. Lojing. Lojing. Nahulog ka ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang magkalat ng kung ano-ano. Huwag kang magkalat ng kung ano-ano. Lojing, gising ka na dali. Ha? Hindi ba ito ang laro ko na? Interface ng Fortune Tycoon. Ito ba'y panaginip lang? Binabati kita, nakakabit na. Ang Fortune Tycoon system. Kumpletuhin ang system task para makuha ang katugmang gantimpala. Kasalukuyang task, kasama ang gusto mong tao. Kumpletuhin ang unang paghawak ng kamay. Gantimpala, isang Porsche sports car. Fortune Tycoon system. Gusto mong tao. Paano naman si Xiao? Hahawak ng kamay ko. Ay, Lujing. Bakit mo inuurong-urong ang kamay mo? Naging delusyon ka na yata dahil sa pagbagsak mo. Gusto mo bang tawagan ko ang ambulance at dalhin ka sa mental hospital? Huwag mo silang pansinin. Kailangan mo bang ihatid kita sa ospital? Lojing, parang hindi maganda ang itsura mo. Tapos na ang hand-holding task. Gantimpala, isang Porsche 911. Lojing, anong nangyari sa iyo? Totoo, hinawakan talaga ako ni Xiao. Ang system reward ay Porsche. Paano yun posible? Siguro natamaan talaga ang ulo ko. Oh, wala. Wala namang anuman. Punta lang ako sa banyo. Kita mo, talaga namang cute siya. Na-shock ng todo. Na-shock ng todo. Talagang natulala sa takot. Baka mayroon akong halusinasyon na. Totoo ito. Host, kasalukuyang task, bumili ng 100 sesyon ng profesional na fitness class. Para makamit ang transformation bilang perpektong lalaki. Gantimpala, South City Fitness Center. Ownership ng opisina kung saan ito matatagpuan. Fitness lang, pwede ka nang magkaroon ng office building. Napakaastig talaga ng system na ito. Lojing. Dapat mong samantalahin ang pagkakataon na ito para mamangha ang lahat sa iyo.
lalo na si Xiao. Nakakainis talagang magtrabaho. Kapag hindi pa ako makabenta ngayong buwan, tatanggalin na ako sa give-in. Manlin ganda ng katawan mo. Kahit sinong boss, pwede mong ibenta ng private class, tapos na. Nga, ang ganda-ganda naman ni Manlin. Kung magbebenta ka ng private classes, malaki ang kikitain mo. Kung ganun, Liu Dashao, magbukas ka ng isang card sa akin. Wala lang naman sa iyo ang ilang libo, barya lang iyon sa iyo. CJ, pag na-expire na ang card ko ngayon, magre-renew ako sa iyo. Nga, pwede akong kumuha ng gift card. Kay Chen Manlin, mabilis kong matatapos ang task ng system. Chen Manlin, saang e-fit ka nagtatrabaho? Oh, gusto mo ring mag-fitness, Lu ang gamer for hire. Yung gift card namin, 38,888 yuan. Kaya mo ba bayaran? Ako, kaya niyang bayaran. Palagay ko, pati basic needs niya. Hindi pa niya kaya. Tama, Lojing, dapat isipin mo muna kung paano ka mabubuhay sa sarili mo. Huwag mo munang alalahanin ang iba. Huwag niyo naman siyang pagsabihan ng ganyan. Mabait din naman si Lojing. Chen Manlin, bibili ako ng private class mo. 100 session ka agad. Lojing, hindi ka pa ata fully gising 100 session, ilang libo rin yan. Tigilan mo na yung biro mo. Ay nako, Xiao, tingnan mo, si Lojing, sobrang interesado kay Manlin. Manlin, kung ako sayo, bigyan mo na si Lojing ng chance. Ikaw. Xiao, wag mo nang magkamali ng intindi, wala lang yun. Lojing, wag mo nang i-explain. Ang galing-galing ni Manlin, natural lang na interesado ka sa kanya. Akala ko gusto niya si Manlin. Akala ko gusto mo yung lumang kaklase mo. Lojing, hindi rin naman madali sa iyo ang kumita. Appreciated ko ang kabaitan mo. Pero masyadong marami ang 100 session na private class. Baka gusto mong subukan muna ng ilang session. Bibili talaga ako ng 100 session. Sakto, kailangan mo din ng sales na yan. Kung tatanggihan mo pa ako, sa iba akong gift kukuha ng card. Lojing, napakaepal mo naman. Nagpapanggap ka pa na may pa-hard to get effect. Manlin, bigyan mo na siya ng card. Tingnan natin kung paano siya magbabayad. Bigyan mo na siya, hindi ako naniniwala na si Lojing. Kaya niyang gumastos ng libo-libo ng sabay-sabay para sa isang card. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo, di ba? Hindi niya kakayanin. Ayos. May customer, sulit. Masaya ako, hindi pa sapat. Ang private class ko, 500 kada session. Para sa 100 klase, mabibigyan kita ng 20% diskwento. Kabuuan ay 40,000. I-transfer mo na ang pera. Ay. Mukhang palpak ka na. 40,000. Titingnan ko kung paano mo iyan ilalabas. Ayos na. Nakatanggap na ng 40,000 piso. Meron nga talaga. Talagang may 40,000 siya. Talaga bang bibili ka ng 100 klase? Syempre naman, makikipag-ugnayan na ako sa shop ngayon para gawan ka ng membership. Ay send mo lang sa akin ang impormasyon mo. CJ. Tapos na ang misyon. Gantimpala, Chengnan Fitness Center. Ang titulo ng gusaling kinalalagyan nito. May sarili na rin akong negosyo ngayon. Lojing. Mukhang malaki ang kita sa pagiging game booster. 40,000 na ilabas mo agad. Pero dahil napapayag mo ang napakagandang si Chen, naturuan ka ng mag-isa, hindi lugi ang perang ginastos mo. Guys, medyo masama ang pakiramdam ko. Mauuna na ako. Xiao, ihahatid na kita. Kababago ko lang na kotse, Gen G5 series. Nandito pa ang amoy ng bago. Wow! Iba talaga ang kakayahan ni Yang Master Liu. Mukhang malungkot siya. Dahil ba iyon sa nangyari kanina, hindi ko na siya hahayaang mag-isa. Na-trigger ang misyon, unang paghatid at pagsundo. Ihatid si Jiang Xiao pa uwi gamit ang Porsche. Gantimpala, isang malaking unit ng apartment sa sentro ng lungsod. Xiao, ihahatid na kita. Lojing. Ano namang gagamitin mo pang hatid? Bawal ang angkas sa shared bike. Baka naman, shared electric scooter lang yan. Lojing, ikaw. May sasakyan ako. Ito ang susi ng Porsche 911. Na, imposibleng Porsche. Paano magkakaroon si Lojing ng ganyang klaseng sasakyan? Saan mo nakuha ang susi na yan? Baka naman ninakaw mo yan, kung ninakaw ba o hindi. Makikita mo rin naman mamaya. Wow! Hindi ba namamali ang tingin ko? Talagang Porsche nga ito. Ito yung top model na may turbocharger. Milyon-milyon ang halaga nito. Ilang milyong piso. Tara na, ihahatid na kita sa inyo. Hindi mo ba ihahatid si Manlin? Hindi kaya dahil ito sa pagbili ko ng klase kay Chen Manlin. Nagsiselos ka ba? Walang anuman sa amin ni Manlin. Kinuha ko lang siya para sa fitness. Ano namang kinalaman ko doon? Tara na, ihahatid na kita.
Sige, salamat. Lujing, ipaliwanag mo ng maayos ito. Paano ka nagkaroon ng Porsche? Ano ba talaga ang nangyayari? Young Master Liu, asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Ikaw, Lujing, hindi kita palalampasin. Lujing, hindi kaya. Isa kang nakatagong, mayamang tagapagmana? Hindi ako mayamang tagapagmana. Pero, may kakayahan na akong baguhin ang sarili ko ngayon. Xiao, hindi na ako tulad ng dati. Xiao, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Ako. Hello, ma. Nasa tapat na ako ng bahay natin. Lujing, salamat sa paghatid sa akin ngayong araw. Walang anuman, tayo. Magkikita pa ba tayo ulit? Siyempre. Basta gusto mo, lagi lang akong nandito. Kung gayon, good night. Muntik na. Muntik ko nang masabi ang mga salitang yon. Pupunta ako sa Gifen bukas. Dahil simula ngayon, magiging pag-aari ko na iyon. Lujing, talagang pumunta ka nga. Akala ko ay, sinasabi mo lang yon. Sabi ko naman sa'yo, babaguhin ko ang sarili ko. CJ, pero babalaan kita. Masyado akong striktong coach. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para maglaro lang. Ito ang unang beses mong mag-training. Hanggang dito na muna tayo sa araw na ito. CJ, bilang pasasalamat, ililibre kita ng pagkain. CJ, hindi na ako tatanggi. Heto. Salamat sa'yo, Kung hindi ka bumili ng mga klase, muntik na akong matanggal sa trabaho. Walang anuman, kailangan ko rin namang mag-ehersisyo. Isal. Bakit? May butil ng kanin sa bibig mo. Saan? Heto, wala na. Salamat, Xiao. Nandyan sa loob si Lujing. Tamang-tama, tatanungin natin siya ng harapan. Ayay, Manlin, Lujing. Ang bilis ng pag-usad ninyong dalawa, May secret date na agad kayo. Mauuna na ako. Wag muna, tamang-tama, sabay-sabay na tayong kumain. Naku-curious din ako, ang dating kaklase nating si Lujing, bakit bigla na lang yumaman ng ganito? Kung saan galing ang pera ko? Wala kang pakialam doon. Isa kang game booster, na kung maglustay ay parang tubig. Kung hindi yan ninakaw, baka naman nahulog lang yan mula sa langit. Liugang, sobra ka na. Kung bakit siya may pera, bakit kailangan niyang sabihin sa'yo? Bigla siyang yumaman kahit mahirap siya. Hindi ko ba pwedeng itanong? Kahit pananalo yan sa loto, dapat may dahilan man lang. Manlin, kung protektahan mo siya, hindi kaya gusto mo siya, kumain na muna kayo. Xiao, may sasabihin ako sa'yo. Hay, gusto mong umalis? Ipaliwanag mo muna lahat. Tabi. Gusto mong umalis? Ipaliwanag mo muna lahat. Tabi. Na-detect na ang minamahal ng host ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Na-trigger ang misyon, pampublikong pagtatapat, magtapat ng pag-ibig kay Jiang Xiao. Gantimpala, 51% na shares ng Xinjiao Media. Xiao. Sa totoo lang, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Gusto na kita simula pa noong high school. Lujing, bakit bigla mo itong sinasabi sa akin? Anong pinagsasabi mo? Akin si Xiao. Xiao. Dati ay wala akong tiwala sa sarili. Pakiramdam ko ay hindi kita deserve. Pero ngayon, iba na ako. Pakiramdam ko ay may kakayahan na ako. Naibigay sa'yo ang buhay na gusto mo. Paano kayo ni Manlin? Xiao. Kami ni Manlin ay relasyong estudyante at coach lang. Pero totoo ba yan? Xiao, nagkamali ka lang talaga ng akala. Tapos na ang misyon. Nakuha ang 51% na shares ng Xinjiao Media. Ikaw na hangal. Anong karapatan mong pangarapin si Xiao? Binabalaan kita. Lumayo ka kay Xiao. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa iyo. Hintayin mo ako. Xiao, mula simula hanggang ngayon,
Ikaw lang ang nasa puso ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ikaw lang ang nasa puso ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Esan, pumayag kang maging girlfriend ko. Ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko. Bitawan mo ako. Ang dami dito. Lo Jing. Xiao. Congratulations sa inyo. Kanina, masayado ba akong padalos-dalos? Napamisunderstand ko kayo. Di mo na kailangang magpaliwanag. Alam ko ang nararamdaman mo, kung ako ang nasa kalagayan mo. Siguro magkamali rin ako ng akala, pero ipinapangako ko sa'yo. Ipapakita ko sa gawa ko mula ngayon. Ikaw lang ang nasa puso ko. Esan. Xiao Zhang, ang bagong chairman ng board. Malapit nang dumating, dapat handa ka palagi para salubungin siya. Huwag pwedeng magkaroon ng aberya. Vice President Xiang, huwag kayong mag-alala. Aayusin ko lahat ng mabuti. Esan, ay nga pala, medyo espesyal ang identity ng bagong chairman. Maaaring darating siya ng tahimik lang. Dapat mong mabantayan ng mabuti. Opo, Vice President Xiang. Salamat sa pagod. Titingnan ko muna kung ayos na ang meeting room. Esan, binabantayan na. Esan, sino kaya ang bagong chairman ng board? Pati si Vice President Xiang kabado. Ito ang Xingyao Media. Ganito kalaking kumpanya. Mula ngayon, magiging akin na ang negosyo na to. Ay naku, hindi ba ito si Luo, ang kilalang game booster? Nag-apply ng trabaho dito. Tabi dyan, dito ako magtatrabaho. Nakakatawa. Ang threshold ng Xingyao Media. Katulad mo pa. Pwedeng makapasok dito. Narinig mo ba? Umalis ka agad. Ang lakas ng loob mong pumasok sa teritoryo ko. Tingnan natin ngayong araw, lulustayin kita. Ay, hala, tingnan nyo lahat. Itong game booster na to hindi makahanap ng trabaho. Maligayang pagbalik sa live stream. Itong game booster na to hindi makahanap ng trabaho. 15 memorya na may amoy ng mint. Sino ba to? Itong game booster na to hindi makahanap ng trabaho. Welcome. Momo, nag-share ng live stream. Itong game booster na to hindi makahanap ng trabaho. 28 sunset sa dapitapon. Nga, sino siya? Pati nakapasok dito sa Xingyao Media namin. Para manggulo, tatay ko ang security head ng Xingyao Media. Security head. Kung luluhod ka at magmakaawa. Siguro pwede ko pang pag-isipan. Napalampasin ka, Liu, sabi ni Vice President Xiang. Darating ngayon ang bagong chairman. Kapag lumaki pa ang gulong ito, tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito. Young Master Liu, malapit nang dumating ang bagong chairman. Huwag na kayong mag-ingay. Mga kaibigan, bagong chairman ng board. Unang beses niya sa kumpanya. Itong meeting room. Dapat walang kahit anong dumi. Mga karatula, lahat maayos na nakaayos. Aayaw kong magkaproblema kahit kaunti. Ay malapit na oras. Malapit nang dumating ang bagong chairman. Xiao Zhou, samahan mo ako. Lo Jing. Kung hindi dahil. Malapit nang dumating ang bagong chairman. Siguradong hindi kita palalagpasin. 36 sa hangin at ulan hinihintay kita. Narito na, narito na. 26 lemon glassy summer, nag-like sa host. 37 Angel, kuya, bago lang ako, pwede mo bang i-explain? Ako ang bagong chairman ng kumpanya. Orange warm tea, sinundan na ang host. Ako ang bagong chairman ng kumpanya. Maligayang paglikha para sa kinabukasan, pumasok sa live stream. Orange warm tea, sinundan na ang host. Maligayang paglikha para sa kinabukasan. Pumasok sa live stream. 49 nakahuli ng kuting, narito na. 49 nakahuli ng kuting, narito na. 24 puding, sabi nila ang bagong chairman natin ay darating ngayon. Baka siya nga iyon. Sa itsura mong yan, karapat dapat ka bang maging chairman ng kumpanya namin? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kumpanya namin? Ilang halaga ng kumpanya namin? Ang kumpanya namin ay number 1 sa buong probinsya. Pinakamahusay na entertainment company. Xingyao Media. Ikaw na cute lang. Maawa ka naman sa sarili mo. Umalis ka agad. Kapag nag-ingay ka ulit, hindi na kami magpapakabait. Bitawan, bitawan. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Ay naku, Vice President Xiang. Vice President Xiang. Ano nang ginagawa niyo dyan? Vice President Xiang. Sakto ang dating niyo. Itong taong to nang gulo sa kumpanya namin. Ako ang pumigil sa kanya. President Xiang, tama ba? Malaki ang kumpanya niyo. Pati pinto, ayaw papasukin. Lo Jing,
Nagkukunwari ka pa, isang booster lang yan. Gusto pang makapasok sa Xingqiao media namin. Tingnan mo naman ang sarili mo. Tumigil ka na. President Lu. Pasensya na, nahuli ako ng dating. Naistorbo kayo. President Lu. Nagkakamali ka ata. Isa lang siyang booster. Ikaw na walang pang-unawa. Ito ang bagong chairman, President Lu. Impossible. Paano nangyari iyon? President Lu, pasensya na sa abala. Aayusin ko agad ang problema. Ikaw, tanggal ka na, umalis ka na agad. Vice President Sheng. Hindi pwedeng ganito ang trato niyo sa akin. Matagal na ako sa kumpanya. Kung walang ambag, marami naman akong hirap na dinanas. President Lu. Ako ang nagkamali. Hindi ito sinasadya. Para din naman ito sa ikabubuti ng kumpanya. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. President Sheng. Kung talagang gusto niya ng mabuti sa kumpanya, hayaan nating matutunan niya ng husto. Ang leksyong ito. Naiintindihan, President Lu. Liu Gang, ngayon, isa ka ng ordinaryong empleyado. Ikaw na ang mamamahala sa paglilinis. Kapag nagkamali ka pa ulit, umalis ka na agad-agad. Sobra na to. President Lu na ang nagbigay ng pagkakataon sa'yo. Nagtatalo-talo ka pa. Salamat, President Lu. Salamat, President Shang. President Lu. Ayos na ang lahat sa akin. Sumama po kayo sa akin. CJ. Salamat sa pagod nyo, President Shang. Tayo na. Lojing na dapat turuan ng leksyon. Hindi kita palalagpasin ng ganun-ganun lang. Chairman. Mga kaibigan, tagapangulo ng Lupon. Mga kasama, ito ang bagong tagapangulo ng kumpanya, Ginoong Luo Jing, malugod na pagtanggap sa lahat. Ito ang bagong dumating na direktor. Bakit parang tagapaghatid ng pagkain lang? Presidente Sheng, hindi kaya, nagkamali ka ng kinikilalang amo. Talagang matalas ang mata ni Presidente Zhang. Narinig ko sa anak ko, yung dati, isa lang daw siyang laro booster. Hindi nga namin alam paano. Nakapasok siya sa Xingqiao Media. Laro booster, mukhang kahit sino pwedeng maging tagapangulo ng Xingqiao. Xiang Wenji, talaga bang pabata ka ng pabata? Zhang Xun, huwag kang lumabis ha. Ginoong Luo, ngayon siya ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Aba, kahit pa pinakamalaking shareholder, dapat merong totoong kakayahan. Ang kumpanya natin, hindi nangangailangan ng palamuti. Tama ba? Presidente Zhang, ano sa tingin mo? Ano ang dapat kong gawin? Para masabing may kakayahan ako. Madali lang. Dalhin ang kumpanya sa kita. Kung sa loob ng isang buwan, lumago ng mahigit 0% ang Xingqiao. Kami nitong mga matatanda, lubos na magpapasalamat sa iyo. Hindi labis. Pumapayag ako. CJ. Aantayin na lang namin si President Luo. Dalhin kami sa malaking kita. Tapusin ang meeting. Si Zhang Xun, malalim na ang ugat sa kumpanya. Talagang sinasadya niyang pahirapan ka. Ayos lang. May sarili akong plano. New. Hoy, President Zhang, huwag kang magmadali. Siguradong may solusyon. Bantayan niyo ng mabuti ang bagong President Luo. Bantayan niyo siya ng mahigpit. Tingnan natin kung ano bang kayang gawin niya. Huwag kang mag-alala. May nakahanda na akong tao. Lahat ng kilos niya, hindi makakaligtas sa paningin namin. Magaling yung bata. Hoy, President Zhang. Kung gusto natin, gawa natin siya ng problema. Para umurong na lang siya. Huwag pa. Hayaan muna siyang magpatalon-talon. Kapag hindi niya natupad ang performance, saka natin siya palayasin. Talagang matalino kayo, President Zhang. Sa huli, Xingqiao ay iyo pa rin. President Lu. Ito ang iyong opisina. Ito naman si Secretary Xiaozu. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. President Lu, sabihin niyo lang kung may kailangan gawin. CJ. Bilang manager ng negosyo, dapat may sapat na kakayahan sa pamamahala. Mission, basahin ang 10 libro ng negosyo sa loob ng 1 oras. Premyo, pinakamataas na kaisipang pangnegosyo. Ang galing, talagang malaking tulong ito, sistema. President Lu, tungkol doon sa pustahan ninyo ni Zhang Xun. Sa palagay ko masyado kayong padalos-dalos. Sa ganong kaikling panahon, ang kita ng kumpanya, hindi madaling pataasin. Zhang Xun, talagang sinasadya kanyang pahirapan. President Sheng, huwag kang mag-alala. Kung nagawa kong pumusta, may paraan ako para tapusin ang pustahan. Xiaozu. Pumunta ka na ngayon, bilhan mo ako ng ilang akla tungkol sa pamamahala ng negosyo. Yung pinakabenta. Ha, bibili ng libro ngayon. Tama. Bilisan mo. Opo, President Lu. Mukhang itong taong ito, walang kaalam-alam sa industriya. Ang pag-aaral sa huling sandali walang silbi. Hindi rin namin alam kung anong mangyayari sa kumpanya sa hinaharap. Ano kayang dapat gawin? President Luo, ito na ang mga libro. Sige, magpatuloy ka na. Salamat, President Lu. Lalabas muna ako. Tumawag lang kung may kailangan.
Yaoyaw, yaoyaw. Kanino ka nakikipag-chat? Ang saya mo. May karelasyon ka na ba? Mama. Wala, huwag kang mag-isip ng kung ano. Ay mama, ibalik mo. Tingnan ko nga. Ay naku, ang daming chat messages. Sabi mo wala. Yaoyaw, yaoyaw. Bata ka pa, huwag kang magpaloko. Kung may karelasyon ka, si Liugang ay okay naman. Tatay. Mama. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, si Liugang ay kaklase ko lang. Ano pang kulang kay Liugang? Maganda ang pamumuhay, magaling sa trabaho. Kahit hindi mo siya ligawan, huwag kang pumili ng kung sino-sinong batang pasaway. Tinatamad na akong makipagtalo sa inyo. Ang personal kong buhay, ako ang bahala. Alaynan. Tingnan mo. Ikaw kasi ang spoiled niya. Ngayon ang batang ito. Lalo lang sumasakit ang ulo namin. Hay. Kausapin ko kaya si Xiaoliu. Baka alam niya ang lagay ni Yaoyaw. Alaynan. Hello, tita. Xiaoliu. Alam mo ba, si Yaoyaw, may karelasyon ba siya ngayon? Alam mo ba, si Yaoyaw, may karelasyon ba siya ngayon? Oh, tita. Alam ko talaga, may isang tao na ang pangalan ay Lojing. Lagi niyang ginugulo si Xiao. Lojing, parang kilala ko ang pangalan na yan. Anong uri siyang tao? Si Lojing, kaklase namin ni Xiao sa high school. Ngayon, isa lang siyang laro booster. Palaging manloloko at mandaraya para mabuhay. Hinala ko, gusto niya si Xiao dahil sa pamilya niya. Ano ang sabi mo? Hindi mo kami niloloko, di ba? Tito, paano naman kita lolokohin? Ngayon mismo si Lojing, gusto pang magtrabaho sa kumpanya namin. Dahil sa kanya, napagalitan ako ng boss ko. Ayaw pa niyang umalis sa kumpanya namin. CJ, pupunta ako ngayon. Gusto kong makita kung paano siya naglalakas loob na guluhin ako. Anak ni Jiang Dongyang. Lojing, hindi ko alam kung anong klaseng paraan, panlilin lang at panlalamang ang ginamit mo para maging tagapangulo ng Xinjiao Media. Siguradong bubunyag kita at tapakan ka sa ilalim ng aking paa. Ang bilis ng oras, patapos na ang trabaho. Pero ang pagbasa ng ganitong karaming libro, talagang nakakapagod. Binabati kita, natapos mo ang reading task. Premyo, pinakamataas na kaisipang pangnegosyo. So, ito pala, ang top business mindset. Mukhang ang Xinjiao Media, marami pang dapat ay improve. Talagang marami pa. Ayon sa iniisip ko, isang buwan, tumaas ang performance ng isa 0%. Napakadali lang talaga. Ang sistemang ito ay talagang kamangha-mangha. 0. Ikaw si Lojing. Ikaw ay, ako si Jiang Dongyang. Narinig ko kamakailan ka, nanliligaw sa anak kong babae. Hello po, Tito. Tama. Totoo po, nililigawan ko si Jiang Xiao. Binabalaan kita. Lumayo ka sa anak ko, kapag nangulit ka pa sa anak ko. Hindi talaga kita palalampasin. Tito, alam ko noon, hindi ako bagay kay Xiao. Pero ngayon, nagbago na ako. Nagbago? Sa anong paraan ka nagbago? Huwag mong sabihin sa akin na nagtatrabaho ka sa Xinjiao Media. Walang hanggang kinabukasan. Tito, ngayon, totoo nga, na nagtatrabaho ako sa Xinjiao Media. Akala mo hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo. Akala mo ba madali rin akong lokohin tulad ni Xiao? Ay, Tito, Papa. Bakit ka nandito, Papa? Bakit ka nandito? Kung hindi pa ako pumunta. Niloko ka na sana, hindi na ako bata. May karapatan akong makipagkaibigan. Ano nga, Tito, Xiao, ang daming tao dito. Hindi maginhawa pag-usapan dito. Mas mabuti siguro na maghanap tayo ng restaurant. Habang kumakain, mag-usap tayo. Wala akong kailangang pag-usapan sa iyo. Papa, naniniwala ako kay Lojing. Hindi kanya bibiguin. Pakinggan naman natin siya. Ano ba ang gusto niyang sabihin? CJ, tingnan ko nga kung ano pa ang masasabing niya. Tayo na. Sige po. Tito, hindi ko alam kung ano ang gusto niyo, kaya nag-order na lang ako kahit ano. Tingnan niyo kung babagay sa panlasa niyo. Huwag mong akalain na dahil sa mga ginawa mong ito, papayag na ako. Tungkol sa inyo ni Xiao. Isa ka lang naman na game booster. Ano bang kaya mong ibigay para mapasaya ang anak ko? Papa, iba na ngayon si Lojing. May sarili na siyang negosyo. Naniniwala ako sa kanya, hindi mo na pinapakinggan pati si Papa. Hindi ka na sumusunod, gusto mo pa ring makasama ang taong iyan.
Anong meron siya at pinili mo siya? Sigurado ako. Si Lojing talaga ang mahal ko. Kaya. Gusto ko siyang makasama. Mahal ko siya. Gusto ko talagang makasama siya. Jiang Xiao, talagang gusto mong makasama ang taong iyan. Maliban na lang. Kung hindi mo na ako kilalang anak, suwail na anak dahil lang sa lalaking iyan. Itinatakwil mo na kami ng mga magulang mo. Bilang isang perpektong negosyante, hindi dapat hayaan na magdusa ng ganyan ang minamahal mo. Misyon, ayusin ang alitan ng mag-ama na Jiang Xiao. Gantimpala, isang vilya sa sentro ng lungsod. Kung talaga pipiliin mo ang mahirap na batang ito. Ako si Jiang Dongyang, wala na akong anak na tulad mo. Tingnan nga natin. Kung wala kang tulong ng pamilya, itong mahirap na batang ito, kung kaya pa rin niyang samahan ka sa hirap. Lojing, tayo na. Simula ngayon tayo na lang dalawa. Sa inyong dalawa, pwede bang makapagsalita ako ng kaunti? Xiao, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Handa ka bang magtiwala sa akin? Magtitiwala ako sa iyo. Dahil nagtitiwala ka sa akin. Mag-sorry ka muna kay Tito. Kahit anong mangyari, para rin po iyon sa ikabubuti mo. Yung sinabi mong hindi mo siya kinikilala. Labis niyang ikinasama ng loob iyon. Papa. Sorry po. Mali ang nasabi ko kanina. Marunong ka pa rin gumalang. Tito, alam ko hindi mo ako pinapaniwalaan. Pero nangangako ako sa iyo. Ipinapakita ko sa gawa ang kaya ko. Makapagpapaligaya ako kay Xiao. Patunayan. Ano ang ipangpapatunay mo? Patunay. Ano ang ipangpapatunay mo? Isang game booster lang. Ano bang mararating mo? Alam ko na anuman ang sabihin ko sa ngayon. Hindi mo muna mapapaniwalaan. Nakaya kong bigyan ng kaligayahan si Xiao. Xiao, umuwi ka na sa atin. Ayoko munang umuwi. Gusto kong makasama siya. Jiang Xiao, niloko ka ng mahirap na batang iyan. Nabulag ka na. Tito, bigyan niyo ako ng 1 buwan. Kung hindi ko mapapatunayan ang sarili ko. Ako na mismo ang aalis. Xiao, handa ka bang magtiwala sa akin? Nagtitiwala ako sa iyo. Tingnan ko nga. 1 buwan. Paano mo kami mapapaniwala? Tito, sa totoo lang, mayroon akong isa pang pagkakakilanlan. Ako ay major shareholder ng Xingyiao Media. Major shareholder ng Xingyiao Media. Huwag mong isipin na gawa-gawa mo lang iyan. At maloloko mo ako. Lojing, ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Xiao, Tito, alam ko parang hindi ka panipaniwala. Pero ito ang totoo. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyo po akong imbestigahan. Imbestigahan? Akala mo hindi ko kaya? Sige, mag-imbestiga ako. Tingnan natin kung niloloko mo kami. Gagamitin ko ang 1 buwan. Para patunayan na kaya kong pasayahin si Xiao. Kasabay noon. Maaari ninyo ring kumpirmahin ang impormasyon ko. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Yao, tayo na, umuwi na tayo. Ayoko munang umuwi. Ikaw, gusto mo ba akong inisin ng sobra? Walang problema, Xiao. Umuwi ka muna. Magtiwala ka sa akin. Malapit ko nang mapatunayan ang sarili ko. Esan. Bumalik ka na agad. Binabati ang host sa pagkumpleto ng misyon. Gantimpala, isang vilya sa city center. Market value, mahigit 17,544.7 milyon, may 1,0,000,000 gipit ng lupa, 75,728 milyon. Gamit na area 200,000 dikiti. Market value, mahigit 17,544.7 milyon. Lojing, talagang siya ang major shareholder ng Xingyiao Media. Sa pangalan niya, may isa pa siyang gusali. Paano nangyari ito? Xiao Zhang, suriin mo pa ulit ang background ni Lu Jing, lalo't-lalo na ang mga ari-arian niya at shares niya sa Xingyiao Media. Siguraduhing maayos ang lahat. Bawal may nakaligtaan. Kung totoo lahat ito, ang pamilya ni Gang, hindi talaga makakapalag. Noon. Hindi ba ito masyadong padalos-dalos? Tay, tinawag mo akong bumaba, may kailangan ka ba? Yao, umupo ka. May sasabihin si Papa sa'yo. Tay, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Kung tungkol kay Lojing, sinabi ko na ng malinaw ang lahat noon. Hindi mo na kailangan makialam. Tungkol kay Lojing, pinag-isipan ng tatay. Kung talaga namang gusto mo siya, pwedeng hindi na ako makialam. Kayong dalawa kong magsama. Tay, bakit biglang nagbago ang ugali mo? Ang laki ng pagbabago mo bigla. Dati, sobrang tutol ka. Sinabi mong isa siyang mahirap na hindi bagay sa akin.
Para din naman sa ikabubuti mo iyon. Totoo namang si Lojing ay may kakayahan. Noon, si Papa, baka nagkamali lang ng tingin sa kanya. Dati hindi ganyan ang sinasabi mo. Sa harap ko mismo, sinabi mong wala siyang kwenta at hindi daw siya bagay sa pintuan ng pamilya Jayang. Pinates ko ang background niya. Major shareholder pala siya ng Xingyiao Media. May sarili din siyang gusali. Hindi ko iniintindi ang mga iyan. Iniisip mo ba na mayaman lang ang nababagay sa akin? Hindi ganoon ang ibig sabihin ni Papa. Noon, si Papa ay nag-alala na kapag magkasama kayong dalawa, baka ka mahirapan. Pero ngayon, kitang-kita naman na may kaya si Lojing, na mabibigyan ka ng kaligayahan. Ginagawa ko lang ito para sa proteksyon mo. Sige na. Basta hindi ka tutol, ayos na. Hindi na ako tututol. Bakit naman ako tututol? Imbitahan mo siyang pumunta sa bahay. Sabay tayong maghapunan, okay ba? Jayang I 5,555 gi. Jayang I 5,555 si. Ang laki ng bahay na ito. Akin na ito mula ngayon. Jayang A 3,355 eh. Sobrang lupit ng sistem na to. Numero 1,302, Jayang I 5,555 gi. Ang ganda ng pagkakagawa. Ang ayos ng loob. Halos perpekto. Ito na ang magiging tahanan ko simula ngayon. Sorry, President Lu. Naibenta na po talaga ang bahay na to. Naibenta na po talaga. Wala na kaming magagawa. Sino ba kayo? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang basta pumasok sa bahay ko? Sorry, Lilith Lu. Ito si President Lu ng Chayanyu Group. Matagal na niyang kursunada ang bahay na ito. Ngayon nalaman niyang nabenta na. Kaya pumunta siya dito para silipin. Hello. Ako si Lu Ningsu ng Chayanyu Group. Kamusta? Gusto ko talaga ang bahay na ito. Maari mo bang ipasa sa akin ito? Pwede ko itong bilhin ng doble sa market value. And Lu, pag-isipan mong mabuti, tunay na gusto ni President Lu ang bahay na ito. At ang lakas ng Chayanyu Group. Alam mo naman siguro. Pasensya na. Gusto ko rin talaga ang bahay na ito. Hindi ko ito ipapasa. Paano kung triple ang halaga? And Lu, totoo, gustong-gusto ko talaga itong bahay. Sana mapagbigyan mo ako. And Lu, triple ang halaga niyan, ilang bilyon din yun. Pag-isipan mong mabuti, ang Chayanyu Group dito sa probinsya natin, isa sa mga pinakamalalaking kumpanya. At, maayos kayong maging kaibigan ni President Lu. Para sa iyo, ay malaking bagay din yun. Ang bahay na ito para sa akin, ay may napakalaking kahulugan, hindi matutumbasan ng pera. And Lu, sana pag-isipan mo ulit, ang Chayanyu Group, maraming resources at connection dito sa probinsya. Baka sakali, makakatulong din sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Ang bahay na ito ay akin. Hindi ko ito ibebenta, at hindi ko ipapasa kanino man. Akala ng iba laging, lahat ng bagay ay masosolusyonan ng pera. Kaso ang bahay na ito para sa akin, ay higit pa ang kahulugan kaysa sa halaga. Kung ganoon, Jing Elo, talagang gusto mo ang bahay na ito. Hindi ko na lang ipipilit. Alaynan, alala ko, sa kabila, may isa pang bahay, tama? Tama, President Lu. Yung bahay sa kabila, medyo mas maliit ng kaunti. Pero ang disenyo at estilo, tiyak na pasok sa panlasa mo. Alaynan. Kunin ko na lang ang bahay sa kabila. Akin na iyon. Sige po, President Lu. And Lu, magiging magkapitbahay na tayo mula ngayon. Sana magkasundo tayo. Siyempre. Naniniwala akong magiging mabuting kapitbahay si President Lu. Itong si Lu Ningsu, mukhang hindi madaling pakisamahan. Sana naman, walang maging abala sa akin. Bilang isang perpektong taikoon, ang physical training ng host ngayong araw, hindi pa nakakaabot sa target. Sana ang host ay matapos agad ang layunin para sa araw na ito. Reward, Military Combat Technique. Military Combat Technique. Mukhang maganda pakinggan. Mukhang kailangan ko talagang mag-training ngayon. Interesting. Sa buong Jiangsheng, wala pang tumanggi sa akin. Alamin nga natin. Kung sino itong Luojing talaga, sige po, President Lu, gagawin ko agad. Tingnan nga natin, kung anong klaseng tao itong Luojing. Sino nga ba siya? Na naglalakas loob makipag-agawan kay Lu Ningsu. Dumating ka na. Tamang-tama, gumawa ako ng isang special na training plan para sa'yo. Tingnan mo. Maganda itong plano. Bagay sa kalagayan ng katawan ko ngayon. Salamat ha, Manlin. Sige, mag-umpisa na tayo. Alaynan. Tingnan ko nga, kung umusad ka ba. Huwag kang mag-alala.
Hindi kita bibigyan. Tara na. Magaling. Ang laki ng in-improve mo. Dahil nga, ikaw ang magaling na coach. Ituloy mo lang yan, mas lalo ka pang gagaling. Malaki pa ang pwedeng pag-ibayuhin. Tapos na ang fitness task, reward, practical combat skills. Parang grabe ang ng physical skills ko. Ang lakas ng in-improve ko. Ang sarap sa pakiramdam, grabe. Bakit? Anong nangyari? Kailangan mo bang magpahinga saglit? Baka hindi ka pa sanay sa ganitong tindi ng training. Halika, ay message kita saglit. Tutulungan kitang mag-stretch. Kapag nag-stretch ka ng ganyan, hindi madaling mamaga ang kalamnan mo dahil sa sobrang paggamit, maaaring masaktan. Okay lang ako. Kanina kasi, napaisip lang ako, kaya ko pang mag-isa pa. CJ, next set tayo. Sige, tara na, tara. Aray. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Aaron. Bakit? Nasugatan ka ba? Okay lang, okay lang. Hindi ako nag-warm up kanina. Nabanat ko lang ang muscle ko nang hindi sinasadya. Samahan mo na lang akong magpahinga doon. CJ. Tara. ADIT. Anong ginagawa mo? Manlin, inaapi ka ba ng lalaking to? Nadisgrasya lang ako. Sinamahan lang ako ni Luojing para magpahinga. Manlin, dahil lang ba sa takot ka mawala ng kliyente, magpapakababa ka na lang. Dahil nga nasugatan ka, aalalayan na lang kita, ay hindi na kailangan. Dahil kay Coach Chen itong injury ko. Ako na ang aakay sa kanya. Si Luojing na ang bahala sa akin. Ay, tigil. Mukhang nagpapahinga lang talaga kayo. O baka naman may ginagawa kayong bawal. Chen Manlin, hindi ko inakala na ganito ka pala. Sinasabi ko sa'yo, bawal ang ganyan dito sa gift. Zhao Hang, tama na yung mga sinasabi mo. Ako pa ang nagsisinungaling, nagyayakapan na nga kayong dalawa. Bawal pa rin bang sabihin iyon? Kaya pala nung nililigawan kita, parang wala kang pakialam. Kasi pala may bago ka ng sponsor. Sinasabi ko kung paano kita liligawan. Hindi mo ako pinapansin. Yun pala, mayaman na pala ang nilalapitan mo. Zhao Hang, tama na. May lakas ka pang manakit sa akin. Chen Manlin, ikaw ay tanggal na. Tinanggal ako, akala mo ba gusto ko pang manatili dito? Matagal na kitang nabatid, kadiri ang ugali mo. Tinanggal ako, akala mo ba gusto ko pang manatili dito? Matagal na kitang nabatid, kadiri ang ugali mo. Gusto mo talaga akong tanggalin ha? Ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo, ate, ayoko na. May prinsipyo. Sana hindi ka lumuhod para humingi ng tawad sa akin. Pasensya ka na, Luojing. Nadulot pa kita ng hindi magandang karanasan. Pwede kang mag-cancel ng membership kahit kailan. Isang QTP. Sige, mag-cancel ka na. Hindi kailangan ng e-fate namin ng ganito. Kliyenteng ang alam lang ay makipagsabuatan sa babaeng coach. Si Coach Chen ay isang mahusay na coach. Wala kang karapatang tanggalin siya. Ano? Wala akong karapatan? Alam mo ba kung sino ako, boy? Luojing. Ang kapatid niya ay manager ng club. Hindi natin sila kayang kalabanin. Ayos lang, sakto naman. Tawagin niyo ang manager niyo. Magreklamo ako sa'yo. Ako ang ireklamo mo. Gusto mo subukan kung hindi kita kayang tapusin ngayon? Luojing. Umalis ka na. Taekwondo black belt siya. Hindi mo siya kaya talunin. Boy, ang kaya mo lang ay magtago sa likod ng babae. Kung may lakas ka, lumaban ka sa akin. CJ, tingnan natin kung sino ka ba talaga. Tingnan ko nga. Ano ka talaga? Luojing. Taon-taon siyang kampyon sa taekwondo ng lungsod. 3 beses na sunod-sunod. Hindi mo siya kayang talunin. Tayo na, narinig mo na. Kung magtatago ka sa likod ng babae, manahimik ka na lang. Pwede kong pag-isipang palayain ka. Sige nga, gusto ko lang makita. Ano magagawa mo sa akin? Hanggang hindi ko nakakausap ang manager, hindi talaga ako aalis. Binigyan ka na ng mukha. Hanap ng 3. Ay naku, ang braso ko, aray. Mukhang ikaw na taekwondo champion, hindi rin pala magaling. Nasaan sila? Lumabas kayong lahat, may naninira ng lugar. Kung marunong ka sa sitwasyon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi ngayong araw, hindi kita palalampasin. Kayong mga tulang ba? Simulan na, nagmamadal ako. Luojing. Huwag kang magpakatigas, tawagin natin ang pulis. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Laban. Suntukin niyo.
Kayong mga yan lang. Palibutan niyo siya. Kayo ba'y mga security ng club? O mga personal bodyguard niya? Pabagsakin niyo siya. Ako bahala sa responsibilidad. Kung hindi kayo kikilos, papaalisin kayo lahat ng kuya ko. Lahat kayo ay matatanggal. Per, pasensya na ha. Sunod lang kami sa utos. Nagkataon lang na si Boss Zhao ang kinagalit mo. Lahat naman kayo cute. Ay, huwag kang magwala, paparating na ang kuya ko. Tama na. Sino ka? Ang lakas ng loob mong magwala sa lugar ko. Pagod ka na bang mabuhay? Kuya, tulungan mo ako. Sinaktan ako ng mokong. Lojing, humingi ka ng tawad. Siya ang manager, Zhao Shiguang. May koneksyon sa sindikato. May background sa sindikato. Tingnan nga natin, ano bang kaya niya sa akin? Kuya, tingnan mo kung anong ginawa niya sa akin. Ano ang hitsura ko? Huwag mo siyang palampasin. Ikaw ba ang manager ng club? Hindi ko inaakala na napaabot mo ang club sa ganito. Kalas, mukhang. Kailangan ko ng palitan ang manager. Nasa bingit na ng panganib, matigas pa rin. Alam mo ba kung anong estado ng kuya ko sa industriya? Ano ang posisyon niya? Didid, sino ka ba sa akin? Lakas ng loob mong magtaas ng kamay sa harap ko. Tingnan natin kung hindi kita kayang tapusin. Ito ang pruweba ng pagmamay-ari ng club. Ako na ngayon ang may-ari ng club. Ayaw mo na talagang magtrabaho dito ano? Impossible. Paano ka magiging may-ari? Zero. Narinig ko kamakailan, may isang misteryosong boss na bumili ng grupo. Na-acquire na iyon. Yung misteryosong boss, hindi naman siya siguro. Hinahanap mo talaga sa akin ha? Boss, pasensya na, hindi niya lang alam. Kasalanan ko rin. Alam mong kulang sa disiplina. Magbigay ka ng solusyon. Lo Jing, ikaw pala ang boss. Impossible. Isa lang siyang cute na tao. Hindi siya pwedeng maging boss. Pigil ka na, kuya. Nakakairita ang mga taong ganito. Anong ginagawa niyo dyan? Dali, hilahin niyo siya palabas. Huwag na huwag siyang papayagang bumalik sa industriya ng gift. Siya ang cute na yun, kuya. Boss, may iba ka pa bang utos? Simula ngayon. Ang sistema ng club, dapat baguhin ng buo. Ayokong makakita pa muli ng ganitong problema. Boss, wag po kayong mag-alala. Sundin ko po ang utos ninyo. Dahil nandito ka na rin, tingnan mo na rin ang performance kamakailan. Opo. Boss, ito ang club. Kumita ng ganito nitong nakaraang taon. Paki-view po. 24, 20. 68. Mukhang may problema dito. Manager Zhao. Akala mo ba wala akong alam? Boss. Kasalanan ko po ito. Magpapa-audit agad ako. Konti lang privilege ng may posisyon. Naiintindihan ko, pero huwag sobrahan. Mga ganitong katulad. Ayokong maulit pa. Boss, huwag po kayong mag-alala. Ito, ang posisyon ni Zhao Hang. Hindi pwedeng bakante. Manager Zhao, may irerekomenda ka ba? Boss. Pinakamagaling si Coach Chen sa trabaho. Maganda pa, at maganda ang katawan. Sa tingin ko, siya ang bagay dito. Gusto mo ba? Gusto ko. Ako. Regalo lang ito bilang pasasalamat. Huwag mo nang pag-isipan ng masama. Boss Luo, may problema. Maagang maaga, 3 supervisor ng department. Sabay-sabay nag-resign. Anong nangyari? Baka si Zhang Sun ang gumagawa ng kalokohan sa likod ng lahat ng ito. Pakiusap, papuntahin mo sila sa opisina ko. Tingnan ko kung pwedeng makipag-usap. Paumanhin. Enlit Luo. Hindi mo na kailangang kumbinsihin pa. Wala kaming tiwala. Sa kinabukasan ng kumpanya, kailangan naming magbitiw. Ganoon din ba ang iniisip ng iba pa? Enlit Luo, kahapon sinabi mo pa, natataas ng 0% ang kita sa loob ng isang buwan. Kung umalis ang 3 senior executives na ito, baka masira agad ang operasyon ng kumpanya. Zhang Sun, lahat ng ito ay gawa mo sa likod, hindi ba? Kaya nga, ano ba talaga ang plano ni Emmy? Zhang, masyadong mahaba ang isang buwan. Hindi kami makapaghintay. Ganito na lang, ilang araw na lang. Magpapalit na ang Chenyu Group ng kanilang annual advertising partner. Kung kayang kunin ni A. Liluo para sa kumpanya, susunod kami sa iyo.
CJ, deal tayo dyan. Kung makuha ni Amy Luo, tatanggapin naming lahat. CJ, deal. And Luo, ang Chayanyu Group ay nangunguna sa buong probinsya. Ang advertising partner nila, hindi basta-basta, madali lang hingin, para kunin. Kung si Amy Luo, hindi mo makuha, dapat mo kaming bigyan ng paliwanag. Kung hindi ko magagawa, aalis ako sa kumpanya agad-agad. CJ, malakas ang loob ni Amy Luo. Sana makuha mo. Isa pa, sa palagay ko, itong 3 directors ay malaki ang kontribusyon. Pwede siguro silang taasan ng sahod para manatili. Hindi na kailangan, dahil nagpa siya kayong umalis. Hindi na ako mangulit pa. Good luck sa inyo sa hinaharap. Ay! Natupad ang gusto nilang 3. Dapat masaya na sila, hindi ba? CJ, ayos lang. Gusto kong makita. Kung talagang umalis silang 3. Paano pagagana ang kumpanya? Tayo na. Ang Chayanyu Group na order na ito, hindi madaling kunin. Ang boss ng Chayanyu Group, si President Lu, ay kilala sa kanyang pagiging istrikto. Bukod pa doon, umalis pa ang 3 directors. Malaki ang magiging epekto nito sa kumpanya. Yung 3 iyon, kahit manatili pa sila, hindi rin sila magbibigay ng buong suporta. Wala tayong silbi sa mga trader. Mas mabuting humanap tayo ng bagong tao. President Chiang, kailangan nating magsikap na magkasama. Para mapasa kamay natin agad. Ang malaking Chayanyu contract na ito. Lu Jing, anong pinagkakaabalahan mo? Halos wala ka ng panahon kumain. Gumawa ako ng kaunting pagkain para sa iyo. Kumain ka na agad. Mga maliit na bagay lang sa opisina ito. Walang malaking problema. Halika, maupo ka. Palagi kang abala nitong mga araw. Wala ka ng oras para kumain. Alagaan mong mabuti ang iyong katawan. Pasensya na. Napaalala pa kita. Pero, totoo naman na kamakailan, may mga dapat pang asikasuhin sa kumpanya. Ang tatay ko, inaanyayahan kang kumain sa bahay namin. Inaanyayahan akong kumain ng tatay mo. Hindi ba tutol siya dati? Na magkasama tayo? Pero ngayon hindi na siya tumututol. Talaga? Talaga. Sinabi niya mismo. Ang saya-saya ko. Pero, kamakailan, hindi mo na ako nabibigyan ng oras bilang girlfriend mo. Paano kita paparusahan? Oh, ano ang parusa na gusto mo? Paparusahan kita. Pakainin mo ako ng 1 buwan. Pakainin mo ako ng ilang buwan. Buwan. Masyadong kaunti. Pwede bang? Habang buhay na lang. Ang dulas ng dila mo. Hindi ako bolero. Seryoso ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala, ipapakita ko sa iyo. Kailangang ipakita ang teknolohikal na aspeto ng Chayanyu at human care. Mga kasama, 3 gabi nang walang tulugan tayo. Konting kayod pa tayo. And Luo, itong proposal na ito ay pinakamaganda sa lahat ng nakita ko. Kumpiyansa ako na makukuha natin ang order na ito. Pag nakuha natin ito, lahat kayo. May promotion at dagdag sweldo. Ayos. Zhang. Narinig kong ang fan yan. Laging nag-o-overtime si Luo Jing kasama ang team niya. At sabi nila, maganda raw ang proposal nila. Hindi ba maganda iyon? Paano kung makuha nga nila ang pagiging advertising partner? Paano pa natin mapipigilan si Luo Jing? Huwag kang mag-alala, hindi sila magtatagumpay. Kung gaano sila kasipag ngayon, ganoon din sila babagsak. Zhang, may iba ka pa bang plano? Narinig ko ngayon. Sasali rin ang Singkai Media. Sa tingin mo, may laban ba ang Singyaw at Singkai? Para makipagkumpetensya. Ayos, talagang matatalo si Luo Jing ngayon. President Lu, ito ang exhibition materials. Para sa advertising partners. Ang chairman ng Singyaw Media ay si Luo Jing. Kawili-wili, ipagbigay alam, ako mismo ang dadalo sa exhibition na ito. President Lu, sa mga ganitong klase ng bidding. Hindi ka naman kadalasan pumupunta. Gusto ko lang makita. Yung kapitbahay ko, kung anong sorpresa ang maibibigay niya sa akin. Zhang Xun, bilang shareholder ng kumpanya, sinasama mo pa ang mga tao ng Singkai.
Matagal ko ng kaibigan si Chairman Lee. Matagal na kaming hindi nagkikita, kaya bumati lang ako. Hindi ba pwede iyon? Luo, ano sa tingin mo? Ngayon kahit sinong walang kwenta. Naglalakas loob ng tapatan ang singkay namin. Siyang Wenji, kayo sa Xinjiao Media, malapit na siguro magsara, hindi ba? Kung matino ka, umatras ka na habang maaga. Dahil sa relasyon namin sa Tianyu Group. Itong proposal na ito, amin dapat ito. Kailan pa? Ang pagpili ng ads partner para sa Tianyu. Naging desisyon mo, Chairman Lee, kailan pa? Ang pagpili ng ads partner para sa Tianyu. Naging desisyon mo, Chairman Lee, may pagkalito, President Lu. Nakikipagbiruan lang ako kay EMLO. Biro lang talaga. Ayokong ginagawang biro. Ang reputasyon ng Tianyu. Pasensya na, President Lu. Hindi na maulit, matagal tayong hindi nagkita, EMLO. Excited akong makita ngayon. Kung anong sorpresa ang dala mo. Isang kakaibang plano ng proyekto. Huwag mag-alala, Lu. Hindi kita bibigyan. Lee. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad kay EMLO? Lu, pasensya na. Medyo napalabis ang aking pananalita kanina. Walang anuman. Sana maging maingat ka na lang sa susunod, Lee. Hindi ko inaasahan. Kilala mo pala si Emily. Lu. Kaya pala kampante ka, nalabanan ang aming Singkay Media. Kakaiba, sa mga ganitong fair ng advertisers noon. Hindi mismo dumarating si King Lu. Bakit siya dito ngayon dahil ba sa taong ito? Huwag kang mag-alala, Lee. Sa lakas ng Singkay, ang makuha ang slot para sa advertiser ay madali lang. At higit pa roon, tinutulungan pa kita ng palihim. Sir, bukod pa dyan, tinutulungan pa rin kita ng patago. Lu. Nag-aalala ako kung mayroon mang problema. Ang Zhangsun na yan. Nakikipagsabuatan kay Singkay. Wala yang mabuting maidudulot. Huwag kang mag-alala. Kung sundalo, may depensa. Kung baha, may tamang sagot. Malugod naming tinatanggap kayong lahat sa tender meeting ng Tianyu Group. Idinedeklara kong opisyal nang nagsimula ang eksibisyon. Tayo'y magbigay ng mainit na palakpak sa kinatawan ng Singkay Group. Luo. Mas mabuting umatras ka kung may alam ka. Kung hindi, pabangkruptin ko ang kumpanya mo. Pagbibid, kakayahan, hindi ingay ang mahalaga. Ikaw, Lu, huwag mong akalaing dahil kilala mo ang mga mataas sa Tianyu. Makakadaan ka na lang basta. Tinitingnan ng Tianyu ang kabuang credentials. At ang aspetong iyan, ang Singkay namin, ay mas higit sa inyo. Ang aming plano sa proyekto, hindi nyo kailanman magagawa. Ang aming proposal, sobrang isinasaalang-alang. Ang pangangailangan ng Tianyu Group. Pinagsama ang pinakabagong trend sa market. Tingnan mo naman, Lu, huwag kang kabahan, pagmasdan muna ang sitwasyon. Talagang kakaiba't naiiba ang planong ito. Hindi ba't proposal natin yan? Paano naging kanila iyon? Ang aming proposal, sobrang isinasaalang-alang. Ang pangangailangan ng Tianyu Group, pinagsama sa pinakabagong trend ng market. Hindi ba't proposal natin yan? Paano naging kanila iyon? Plagiarism, kinopyan nyo ang amin. Proposal, Zhangsun. Nag-leak ka ng mga confidential ng kumpanya. Krimen yan, alam mo ba? Huwag mo naman kaming paikutin sa buong proyekto na ito. Hindi ako nakilahok simula umpisa hanggang dulo. Sinasabing kinopya namin. May ebidensya ba kayo? Sa antas ng Singkay, kayang-kaya naming gumawa ng ganitong proposal. Natural lang iyon, kung kinopya ba o hindi. Tayong dalawa ang nakakaalam dyan. Hindi ko inakalang, ganitong kalaki ang Singkay Media, pero napakababa ng kanilang paraan. Lu, kung walang ebidensya, mas mabuting hindi ka na lang magsalita. Singkay, talagang top media company ng bansa. Aba, sabik na talaga ako. Kung ano ang ilalabas ng aking kapitbahay. Na magandang proposal, para sagutin ang Singkay. Salamat sa lahat. Narinig niyo ba ang palakpakan? Lu, di namin alam. Ano po ba, ang proposal na dala niyo dito? Salamat ng marami. Singkay Media, sa napakagandang proposal na ibinahagi. Ngayon, ating palakpakan. Ang Xinjiao Media, naaakyat para magpakita. Nandito rin ang Xinjiao Media. Pero ngayong taon, mukhang hindi sila makakakompetensya. Sa Xingkay, sobrang ganda ng proposal ng Xingkay. Mas maganda pa kaysa sa mga nakaraang taon nila. Xinjiao Media aakyat para magpakita. Paano pa makakaakyat si boss siyang dito? Parehong-pareho ang kanilang proposal. Katulad ng sa atin, aakyat tayo, pagtatawanan lang nila tayo. Ano bang nangyayari sa Xinjiao Group? Bakit walang umaakyat? Sa tingin ko, natakot sila sa proposal ng Singkay. Sobrang natakot na, wala man lang lakas na loob magpakita. Kung natatakot na kayo,
Sumuko na lang kayo, hindi ko kayo pagtatawanan. Bilang isang business tycoon, hindi dapat naduduwag o natatakot. Tagapag-ulat, lumakas ang loob na umakyat sa entablado. Tagapag-ulat, gantimpala, kakayahan ng super speaker. Kung ayaw niya umakyat, ako na mismo. Magandang araw sa lahat. Ako po si Lu Jing, chairman ng Singyaw Media. Ako po ang magpapakita sa inyo ng proposal ng aming kumpanya. Binabati ang system owner sa pagtapos ng mission. Reward, kakayahan ng super speaker. Maaaring gamitin agad. Yung chairman mismo ang umakyat. Mukhang wala na talaga silang tao. Ang Xingyiao Group, sinasabi nilang proposal nila, ay kapareho ng Saksinkay, ang dati nilang tagapagsalita. Ayaw nang umakyat, baka mapahiya raw. Ay naku. Ang Xingyiao Group, sobrang hina naman. Chairman pa ang pinaakyat para mapahiya. Chairman pa nila ang umakyat para doon. Tama, sino ba namang gusto niyan? Na-plagiarize ang proposal. Interesting. Ang tatalakayin namin, pangunahing ang leverage ng pagkakaiba. Ano ba talaga ang nangyari dito? Hindi ba nila sinabi na dalhin lang ang proposal na ito? Ito ngayon, ano na ito? Hinulaan ba nila ito ng maaga? Nagbackup sila, may backup pala. Huwag kang mag-alala. N. Lee. Ang backup na ito, hindi kasing ganda ng una nilang proposal. Tingnan ko nga. Kung anong kaya mong sabihin. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang proposal ng Xingyiao Media. Naniniwala ako. May impress ko kayo dito. Ang proposal ng kumpanya namin. Iba sa proposal ng kumpanya ni Eng Ili. Ang aming proposal ay siguradong mas detalyado kaysa sa lahat ng proposal dito. Tingnan po natin ang malaking screen. Ang proposal ng Xingyiao Media, pangunahing tatalakayin ang coexistence ng teknolohiya at humanidades. Hindi ban sabi nila, magkakapareho ang proposal ng dalawang kumpanya? Bakit sa tingin ko, kabalyong-kabalyong magkaiba? Tama, nga, pakiramdam ko ang proposal ng Xingyiao ay mas maganda pa kumpara sa Xingkai Media. Mas maganda nga talaga, at bukod pa rito, pakiramdam ko, sobrang lakas ng karisma ni Ave Luo. Hindi ko na malayan, nahila na ako sa kanyang speech. Isa siyang tunay na master ng pananalita. Iyon na po ang buong nilalaman ng aming proposal mula Xingyiao Media. Nagpapanggap lang. Ano ba talagang nangyari dito? Bakit kaya ang ganda ng proposal niya? Talagang hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Ano ba talaga ang nangyari? Ano nang nangyayari dito? Ito, mas mabuti hindi ikaw at yung si Luo ang nagplano para lokohin ako. Kung hindi, alam mo ang magiging kahihinatnan. President Lee. Ako'y sumpa. Mas galit pa ako kay Lu Jing kaysa sayo. Kahit nanalo sa proposal, ano naman kung ganoon? Ang mundong ito. Sa huli, pera pa rin ang nangingibabaw. Salamat sa lahat. President Lu. Sobrang humanga talaga ako sa inyo. Alam niyo na ba noon pa na manggagago si Zhang Xun? Siyempre wala. Sanay lang ako na laging may itinagong plano. Kung hindi dahil sa'yo, President Luo. Siguro natalo talaga tayo. Hindi ko talaga inasahan. Si President Luo pala ay isa ring mahusay na tagapagsalita. Yung eksenang iyon kanina ay talagang napakagaling ng pagkakaganap. Si President Lee rin. Parang likas na artista. Nakakahiya ang aking pag-arte kumpara sa kanya. Hindi mo siguro iniisip na talagang kayo ang nanalo. Di ba? Itong bidding sa advertiser. Handa akong magbayad ng kahit ano para makuha ito. Sige, sa pamilihan tayo maglalaban ng tunay. CJ, sabihin mo kay Chairman K, handa akong magbigay batay sa orihinal presyo na may 30% na diskwento. Pero President Lee, malulugi tayo dito. Kahit malugi tayo, hindi ko pahihintulutan na makinabang yang si Luo. Sa kahit ano, handa akong magbigay batay sa orihinal presyo na may 30% na diskwento. President Lu, sa tingin ko, si Zhang Xun ay siguradong ibinunyag ang pinakamababang presyo natin. Kay Lixingkai, yung una nating presyo, kailangan ba nating baguhin? Itong presyo na ito ay talagang pinakababang pwedeng presyo para sa ating dalawa. Pinakaangkop. Pero, kung si Lixingkai ay magpapababa ng presyo rin, baka matalo tayo. Naniniwala akong mas maganda ang proposal natin. President Xiang, ang inyong presyo. Hindi pa rin nagbago, ano? Tama nga. Alam mo na pala ang mababang presyo namin. Sabihin na lang namin sa inyo. Kahit malugi ako ngayon. Kailangan ko kayong ipatalo. President Lu, handa ka na bang umalis na dito? Wala pang kasiguraduhan kung sino ang talo at panalo. Parang ako'y naniniwala na Starshine Media ang nanalo. Hanggang ngayon matapang ka pa rin, Linsan.
Tingnan nga natin kung hanggang kailan katatagal. Narinig ko na ang bid ni Xingkai ang pinakamababa. Sa lakas nila, ang advertiser ngayong taon. Siguradong Xingkai ang mananalo. President Lee, baka pwede mo naman kaming tulungan sa susunod. Kami ng mga maliliit lang na kagaya namin. Sundan na lang po namin ang inyong yapak. Kahit makatikim lang ng konti, ayos na. Malaki ang posibilidad na kami ang kukuha ng karapatan bilang advertiser ngayong taon. Pero dapat, mas maging mapagkumbaba tayo. Hala, bakit kailangang magkunwari pang mababa? Sa lakas ni President Lee, sino pa bang makakatapat? Ayon sa deliberasyon, ngayong taon, ang napili naming katuwang ay Starshine Media. Ayos, ating salubungin. Ang pag-akyat ni President Luo ng Starshine. Kayo, hindi talaga ubra. Ikaw. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako pumapayag. President Lu, hindi ako pumapayag. Bakit ang Starshine ay pwedeng matalo ang Xingkai namin? Pinakamababa ang bid namin. Totoo, pinakamababa presyo nyo. Bakit mo pa pinili ang Starshine? Mas malaki naman kami kaysa sa kanila. Dahil sa proposal. Mas gusto ko ang proposal ni President Luo. Kaya nagdagdag kami ng budget at ang proposal ni President Luo ay mas kompleto pa kaysa kay President Lee. Ang tiyanyo namin ay hindi naubusan ng pera. Kaya, ang gusto namin ay kalidad, hindi murang kalat. Bukod dyan, ang dami mong ginawang maduming paraan. May lakas ka pa bang sabihin na itong proposal ay gawa ninyo talaga? Nakakadismaya ang asal nyo. Ayun, bagaman nagpapasalamat ako kay President Lu. Pero, maganda rin ang proposal ng Xingkai nila. Okay din naman. Sa huli, ako rin naman ang gumawa nun. Luo Jing. Lumabis ka na, Luo Jing. Tingnan natin. Lee, President Lee. Maghanda kang makulong. President Lu, pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon. Karangalan ko ito. Maligayang pakikipag-ooperasyon. Maligayang pakikipag-ooperasyon. Tio at Ya, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para formal na mag-propose kay Xiao. Sana'y pahintulutan ninyo ako. Liu Gang, hindi pa kami ganun ka-close. Sa level na ito. Napakawalang hiya naman ang ginagawa mo. Xiao, mahal talaga kita. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Aalagaan ka ako ng mabuti. Xiao Liu, ang intensyon mo. Naiintindihan namin. Pero tungkol kay Yao Yao, bilang mga magulang niya, hindi namin pwedeng panghimasukan ng husto. Kayong mga kabataan, sa usaping pag-ibig. Nasa tadhana yan. At si Yao Yao, may nahanap na siyang tama para sa kanya. Mas mabuti pang sumuko ka na. Ang tinutukoy nyo, hindi kaya yan si Luo Jing. Siya, Luo Jing. Hindi siya karapat-dapat kay Xiao. Ako lang. Ang makakapagbigay sa kanya ng pinakamahusay na buhay. Liu Gang, ano ba yung pinagsasabi mo? Kung anong klaseng tao si Luo Jing? Hindi sa'yo para husgahan. Ang isdang hipon ay hindi dapat mangarap ng swan. Tio, sobra ka naman magsalita kahit ano pa ang sabihin niyo kay Liu Gang. Mas magaling pa rin ako kay Luo Jing. Kahit paano pa ako, mas magaling ako kay Luo Jing. Kahit paano pa ako, mas magaling ako kay Luo Jing. Ginoong Liu. Sandali lang. Gusto kong malaman. Sinabi mong hindi ako nababagay kay Xiao. Kung gayon. Ako. Bakit? Hindi ko masabi. Walang problema. Ako na lang ang magsasabi para sa'yo. Sa tingin mo kasi mayaman at may posisyon ka na kayang ibigay kay Xiao. Ang pinakamainam na buhay material. Tama ka. Kaya kong ibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay. Pero gusto kong malaman, talaga bang kilala mo si Xiao? Ang kailangan niya, hindi kailanman ganitong kabobaw na bagay. O, Luo Jing. Umupo ka na agad. Bilis, magtimpla ka ng tsaa para kay Luo Jing. Luo Jing. Alam ko na ang tungkol sa'yo. Presidente ng Starshine Media. Talagang napakabatang matagumpay ka. Narinig ko na tinalo mo ang Xingkai Media. At pinabagsak sila ng husto. Talaga namang kahanga-hanga ka. Tito, masyado niyo akong pinupuri. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Na dapat kong gawin.
Naku, Lojing ah. Bakit ka pa nagkukunwaring mapagkumbaba? Si Yao Yao natin ay napapalad na makilala ka. Yan ang kanyang swerte. Simula ngayon. Ikaw na ang manugang ng pamilya Jayang namin. Simula ngayon, ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Jayang namin. Tito Jayang, anong ibig mong sabihin dito? Si Lojing ay, Liu Gang. Bakit hindi ka pa umaalis? Si Lojing ang manugang ng pamilya namin. Simula ngayon. Huwag mo nang guluhin si Xiao. Balang araw magsisisi kayo. Naku. Buti na lang hindi naging sila ni Yao Yao. Naku Lojing ah, ang tungkol sa inyo ni Yao Yao. Buong-buo ang suporta namin. Simula ngayon. Isang pamilya na tayo. Tito, tita. Salamat sa inyong suporta. Pangako, iingatan ko si Xiao. Hindi ko siya hahayaan na masaktan. Lojing. Naniniwala ako sa iyo. Mabuti. Ang pamilya Jayang natin. Magiging sayo na kami aasa sa hinaharap. Lojing. Ang pamilya Jayang namin. Magiging sayo na kami aasa sa hinaharap. Lojing. Aktibado ang system. May bagong misyon. Mag-propose kina ama at ina Jayang. Gantimpala ng misyon. Kumita ng 100 bawat segundo. Tatagal ng 30 taon. Tatanggapin mo ba ang misyon? 100 kada segundo. Araw-araw ay 8,644,000. Isang taon ay halos 11 bilyon. Sobrang eksag naman yan. Tinatanggap ko ang misyon. Tito, tita, ang totoo, nandito ako ngayon para opisyal na humingi ng kamay nyo. Sana payagan nyo kami, ni Yao Yao sa aming kasal. Naku Lojing ah, matagal na naming inaabangan ang araw na to. Kailan kayo ni Yao Yao? Kailan kayo ni Yao Yao? Pwede na bang magpakasal agad? Nga, kami ng tatay niya ay. Excited na rin. Tito, tita, kayo na ang magdesisyon sa petsa ng kasal. Kahit kailan pwede ako. Mas maganda kung atupagin agad natin. Pagdating ng araw na iyon, imbitahin natin ang mga magulang mo. Sabay nating pag-usapan ang detalye. Kami nga, umaasang makapagkaapo na agad. Mama, Papa, naku Yao Yao. Naku Yao Yao, bakit ka nahihiya? Napakabait na manugang niya. Ang pamilya Jayang natin. Hindi dapat makaligtaan ito. Ganito kabuting manugang. Sa pamilya Jayang namin, hindi dapat makaligtaan ito. Ang tungkol sa inyo ni Luojing. Ako at papa mo ay 100% sumusuporta. Yao Yao, huwag kang mag-alala. Pangako, aalagaan kitang mabuti. Tara na. Si Lojing ay napakabuting bata. Talagang napakabatang matagumpay. Si Yao Yao natin ay maswerte na makasama siya. Grabe ang swerte nga talaga. Nga naman, si Lojing ay napakabuting bata, matagumpay sa negosyo, at tapat kay Yao Yao natin. Totoong mahal siya. Ganitong manugang. Bihirang-bihira makita. Lojing. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Xiao, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Ano man ang mangyari sa hinaharap. Palagi akong narito sa tabi mo. Salamat, Lojing. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Gantimpala ng 30 taong dagdag na kita. Agarang ipatutupad. Lojing, mukhang masaya ka nitong mga araw. May magandang balita ba? May malaking bagay. Ang kasal namin ni Xiao ay napagkasunduan na. Congrats ha. Mabait na bata si Xiao. Alaynan. Talagang kakaiba siya. Lojing, sa tingin mo, anong meron kay Xiao na pinaka nakakaakit sa'yo? Siya ay, simple lang, at inosente. Noong ako'y nasa pinakamababang yugto ng buhay ko, lahat ng tao ay minamaliit ako. Tanging siya lang palagi, tumulong sa akin ng palihim. Sumuporta sa akin. Ganitong klaseng damdamin, pinakamahirap matagpuan. Nga, kapag ikaw ay nasa pagsubok, yung may sumusuporta sa'yo. Sobrang bihira mangyari yan. Isa the way, Manlin. Kamusta ka naman nitong mga araw? Parang lutang ka lately. Okay lang ako. Siguro sobrang busy lang. Medyo pagod ako. Magpahinga ka dapat ha. Huwag mong pilitin ang sarili. Bakit? Noong pinakamahirap siya. Di ko siya sinamahan. Kung alam ko lang agad kung gaano siya kabuti. Sana napaaga ang pagtingin ko sa kanya. Siguro ngayon, ako dapat ang nasa tabi niya. Inom ka muna ng tubig.
Salamat ha. Siguro nga, may mga bagay talagang kung nalagpasan na. Lumagpas na talaga. Hello, Lu. Matagal na tayong di nagkita ha. Bakit mo ako kinuntak? May malaking nangyari kay Lojing. Liksin Kai, hindi pa rin kontento sa nangyari dati. Ngayon ay nakipagsanib puwersa sa Zenglin Consortium. Bumibili sila ng maraming shares ng Chayanyu Group. Halos di ko na kaya, ilang shares na ang nabili niya. Nakapag-acquire na siya ng 15% shares. 15% na ang shares na nakuha. Kapag nadagdagan pa ng 5%, mapapalitan na ang kontrol ng Chenyu Group. Sa panahong iyon, ang partnership namin sa Xingyao Media, mawawala lahat, magigiba lahat. Lu, wag kang mag-alala muna. Gagawa ako ng paraan. Palapit ng palapit si Lixin Kai. Kailangan nating paghandaan ito. Talagang di ko na kaya. Si Lixin Kai ay hindi kalakasan. Pero ang Zenglin Consortium ay malalim ang bulsa. Mahirap silang harapin. Lu, magtiwala ka sa akin. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Lixin Kai. Panatilihin mo muna ang sitwasyon. Ako ang mag-iisip ng solusyon. CJ, Lojing. Aantayin ko ang balita mo. Zhangxun, kamusta ang pagbili mo ng shares ng Chenyu Group? Lahat ayon sa plano. Nakuha na namin ang 15% shares. Kailangan pa ng 5%. Kapag nakuha pa natin yon, amin na ang Chenyu Group. Si Lu Ningxu, akala niya madadala niya ako. Ngayon, papatunayan ko sa kanya kung anong mangyayari pag binangga ako. Matatalino ka, Boss Lee. Lu Ningxu. Sa pagkakataong ito, sigurado hindi na niya kakayanin. Sa oras na iyon, ang Chenyu Group ay magiging sa inyo na. Kayong kaili bilang sariling ari-arian. Halika, Ginoong Zhang. Mag-toast tayo para sa ating tagumpay. Cheers! Para ito sa tagumpay ni Ginoong Li. Ginoong Lu, kakakuha ko lang ng balita. Si Lixin Kai ay nagpapabilis ngayon sa pagbili ng mga bahagi ng Chenyu Group. Labing delikado na ang sitwasyon para sa atin. Si Yaolin, makipag-ugnayan ka agad sa ating mga kakampi upang pigilan ang pagbili ni Lixin Kai. Opo, Ginoong Lu, aayusin ko agad. Lixin Kai, sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na magtagumpay ka. Ginoong Luo, handa na ang pondo. Gaano karami ang inihanda? Ayon sa inyong utos, isinanla namin ang ari-arian ng gusali. Pati shares ng Xingyao Media ay nakapledge. At umutang kami ng 30 bilyon sa bangko. Itong 30 bilyon na ito, paano kapag di natin nabayaran? Para sa pagbili ng Chenyu Group, hindi naman kailangan ng ganito kalaking pondo. Hindi ba tayo masyadong? Siguradong mababayaran natin. Si Yao Zhou. Alam mo ba si Lixin Kai? Bakit siya ang tapang-tapang? Hindi ko masyadong alam. Dahil akala niya, hindi natin siya kayang harapin ng direkta. Parang iba, natatakot daw tayo. Naatras dahil sa pananakot niya. Ngunit sa pagkakataong ito, babanlian ko siya ng pera. Ginoong Luo, ibig ninyong sabihin. Tama. Gagamitin ko ang 30 bilyon na ito para durugin ang ambisyon ni Lixin Kai. Hindi ba pagbili ang gusto niya sa Chayanyu Group? Ipapakita ko sa kanya kung ano talaga ang totoong lakas. Sige, naiintindihan ko. Mag-uumpisa na ako sa susunod na hakbang. Si Yao Zhou, tandaan mo. Ang laban na ito ay hindi lang para sa Chayanyu Group, kundi para malaman ng lahat kung sino talaga ang tunay na panalo. Opo, Ginoong Luo, ibubuhos ko ang lahat. Lixin Kai. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kabayaran. Matagal tayong di nagkita, Ginoong Lu. Kumusta? Maganda ba ang tulog mo kagabi? Ginoong Li. Talagang nagyabang ka pa. Sumugod ka sa opisina ko. May kailangan ka bang sabihin? Aba, hindi ako mag-aangkin na magpayo. Nandito lang ako para ipaalam sa'yo. Chayanyu Group. Magpapalit na ng may-ari. Ano nang sabi mo? Ginoong Lu. Ang Zenglin Consortium ay nabili na ang Chayanyu Group, 17% ng shares. Kasama ang 3% ng shares namin ni Ginoong Li. May 20% kaming kabuang bahagi. Ngayon ang kontrol sa Chayanyu Group nasa aming mga kamay. Kayo, illegal ang ginagawa nyo. Hindi ko kayo hahayaang magtagumpay. Illegal. Lu Ningxu. Ang inosente mo pala. Ang negosyo ay parang digmaan, ang tagumpay at pagkatalo. Siguro naiintindihan mo yan. Ginoong Lu. Iyan ang parusa sa pagsuway sa amin. Kay Ginoong Li, kumusta naman? Ginoong Lu, hindi ba? Pagsisisi ka ba ngayon? Ha? Lu Ningxu. Simula ngayon, hindi na iyo ang Chayanyu Group. Kung matalino ka, ligpitin mo agad ang gamit mo at umalis ka na. Kung hindi ako magdadalawang isip na ipatanggal ka sa industriya ng negosyo.
Liksin Kai. Huwag kang masyadong magdiwang, wala pa tayong katapusan. Talaga bang kailangan mo pang maranasan lahat bago ka tumigil? Hindi ka pa matuto. CJ, gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Oh, siya nga pala. Huwag mong kalimutang linisin ang mga gamit mo. Bukas, ang lugar na ito ay magiging opisina ko na. Pakiusap Ginoong Lee, mauna ka na. Hindi pa tapos ang laro. Ginoong Lu. Lo Jing. Lo Jing, bakit ka narito? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ginoong Luo, ano? Gusto mo rin bang makiambag dito? Magaling ang pag-arte mo. Sayang lang. Kulang ka pa sa karanasan. Lo Jing, tigilan mo ang pagpapanggap. Nabili na namin ang Chenyu Group. Ngayon, amin na ang lugar na ito. Ano ang ipanglalaban mo sa akin? Ginoong Luo. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito. Nakalimutan niyo na ba? Ang pinaka-importante sa negosyo, hindi ang unang kumikilos, kundi yung natitira sa huli na tumatawa. Ano ibig mong sabihin? Akala mo ba matapos niyo bilhin 20% ng shares ng Chenyu Group, kaya niyong kontrolin ang lahat? Sayang lang, may nakaligtaan kayo. Lo Jing, may iba ka pa bang paraan? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nabili na namin 20% ng shares ng Chenyu Group. Kung gagawa ka man ng aksyon, huli na, hindi ako naniniwala na may iba ka pang paraan. Akala mo ba papayag ako na makita kang magtagumpay? Ano ibig mong sabihin? Sa negosyo hindi lakas, kundi talino ang puhunan. Talino ang mahalaga. Xiao Zhou. Simulan na natin. Sige, Ginoong Lu. Ano ba talaga ang balak mo, Ginoong Lee? Ang larong ito ay ngayon palang nagsisimula. Lo Jing, ano ang gusto mong gawin? Huwag kang atat. Malalaman mo rin mamaya. Kahit pabawasan mo ang shares namin, kami pa rin ang pinakamalaking shareholder sa Chenyu Group. Pinakamalaki ang bahagi namin. Talaga ba? Ito ang equity structure ng Zenglin Consortium at ng Xingkai Media. Ito ang Zenglin Group at ang stock structure chart ng Xingkai Media. Talaga kayong bumili ng shares ng Chenyu Group. Ngunit ginamit ninyo rin ang lahat ng inyong pondo. Ngayon, sa inyong mga kamay, dapat ay wala na kayong sapat na likidong pondo, tama? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, binibili ko na ang Zenglin Group at ang shares ng Xingkai Media. Manager Lee, anong ipanlalaban mo? Huwag kang mangarap, ang negosyo ay parang digmaan. Ang prinsipyo ng mananalo ang hari, matatalo ang tulisan. Mas malinaw sa iyo kaysa sa akin, di ba? Manager Lee, anong gagawin natin? Manager Lu, ang Chenyu Group ay babalik agad sa iyong kamay. Ang Zenglin Group at Xingkai Media Stock Acquisition Agreement na ipatupad ko na ito sa pamamagitan ng foreign capital at mga kasosyo sa pinakamabilis na paraan. Para sa dalawang kumpanyang ito, isasagawa ang pagbili ng shares. Lo Jing, paano mo ito nagawa? Akala nyo ba, sa pagbili ng Chenyu Group, panalo na kayo, ngunit hindi ninyo inaasahan na ito ay isa lamang hakbang sa aking plano. Ginamit ninyo ang lahat ng inyong pondo. At ngayon, ang Zenglin Group at ang shares ng Xingkai Media ay nasa aking mga kamay na. Anong ipanlalaban ninyo? Lo Jing, masyado kang walang hiya. Walang hiya? Ang negosyo ay parang digmaan. Ang mananalo ang hari. Noong una, ginamit ninyo ang lahat ng paraan para bilhin ang Chenyu Group. Bakit hindi ninyo naisip ito? Manager Lee, hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Lo Jing, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako susuko ng ganito. Manager Lee, wala ka ng pagkakataong makabalik sa larong ito. Talo ka. Nandito na kayo. Maligayang pagdating. Lo Jing, ikaw talagang, ang galing mo. Napangasawa mo ang isang napakagandang babae na dati ikaw ang pinaka hindi kapansin-pansin sa klase. Ngayon, ikaw na ang panalo sa buhay. Naku naman, swerte lang ako. Dali, upo kayo, upo. CJ, Lo Jing, binabati kita, bigla ka na lang. Nagpakasal, Manager Lu. Salamat sa pagdating mo. Lo Jing, kung gusto mo ng kaunting thrill sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Malugod kitang tinatanggap, at hindi ko alintana. Kung kasama mo ang asawa mo, wag na, Manager Lu, ako at si Xiao ay masayang-masaya. Hindi ko na kailangan ng thrill. Talaga, hindi pa tapos ang kasal na ito. Marahil mamaya, aagawin na kita, ha?
Lu Jing, ano ang sinabi sa iyo ni Lu Ningsu? Kanina lang. Wala, sabi niya, maligayang bagong kasal sa inyo. Talaga? Naman. Sige, ipagpatuloy natin ang pag-entertain sa mga bisita. Ilset. Lu Jing. Sana maging maligaya ka. Lu Jing. Akala mo ba tapos na ang lahat? Sa mundong ito, wala pang lalaking hindi nakukuha ni Lu Ningsu. Bakit parang kinikilabutan ako bigla? Bakit parang kinikilabutan ako bigla? Anong nangyari, Lu Jing? May masama ba sa pakiramdam mo? Wala. Medyo na-excite lang ako kanina. Pakiramdam ko ay medyo malamig. Ikaw talaga, napakaloko mo pa rin. Mga ginang at ginoo, ngayon ang araw ng aking kasal. Maraming salamat.